So yun guys, may nabook tayong Grab. 2 hours later. Nakakaloka, nasa harapan ko ng driver. Nag-cancel siya bigla. So yun guys, kung kailan nag-decide na akong bulan. So guys, naka-check-in na tayo dito sa Bay Auto House, dito sa May Silom. And kaya pala mura, kasi walang elevator. Okay, so pasok na tayo ng room. Okay, quick room tour. Aircon, may salamin, may sink, may kettle, may mga saksakan. Meron din dito. Tapos, bed. CR. Yes! May bidet. Uy, merong mga sabon-sabon. And may heater. Cool! And you know guys, I only got this for 2,000 pesos for 3 days, 2 nights. Sulit na rin. Mahirap lang umakyat. 4th floor ako and walang elevator. So, medyo nakakapagod lang. But, I feel like sulit naman siya. So, papahinga na ako and then kakain na ako. So, just in case pala hindi ko na-mention or hindi malinaw dun sa una kong sinabi kanina, this is Bay Auto House. This is located at Saladeng Road near Silom. As in, malapit lang siya dun sa station ng MRT, yung underground nila, and yung BTS station. So, malapit lang siya. Centrally located siya. So isa dito ako ngayon sa labas ng Siam Paragon. Dito dapat ako magla-lunch. Late lunch na kasi time check, it's already 3 PM local time. Pero guys, may nakita ko drug event. Papasok ako. Parang wala pa. Parang may fini-feature sila na dina-drag makeup. Okay. Kain muna tayo. Akala ko may drag show. So, more on makeup pa yung fini-feature nila. Pero in fairness, may Madame Tussauds na parang exhibit doon. Pero isa lang, si Katy Perry lang. Hindi ko na siya binidyohan. Papasok muna ako ng Siam Paragon because I'm hungry. So guys, so dito na tayo sa food court ng Siam Paragon. And ang binabalik-balikan ko dito, may branch kasi dito si Tips Samay. It sells one of the best na pad thai. Hanapin ko lang si Tips Samay. Yun. Andun banda. Hilera yan ng mga mga may big gourmand dito sa may food court nila. So guys, naka-order na ako and hinihintay ko na lang. So yan lang guys, muna in-order ko. Vegetarian na, ang tawag dyan, pad thai, tsaka spring rolls. Parehong vegetables lang. Hindi mo na ako mag-meet mamaya na. Ayan guys, dyan tayo pupunta sa The Market. Merong pop-up ngayon dyan ang House of Little Bunny. At least hanggang end of the month ngayong May. So titignan natin kung may makikita tayong good deals. Tignan nyo naman yung traffic dito. Very Pilipinas ang atake. Hindi rin sila naiiba dito mga be. So nandito na tayo sa The Market. Hahanap tayo ng pasalubong. Actually, ang agenda ko dito ngayon, itong The Market and itong katabi niya, si Big C, which is a big supermarket. Titingin tayo ng posibleng pasalubong. Magtitingin pa lang naman ako kasi di ko pa alam kung anong bibilin ko and kung bibili man ako. While I recognize na mostly pambabae yung mga stuff nila, why not, diba? Kasi meron naman talagang mga iba na pwedeng unisex. So, tingnan natin kung anong mga available. So, kakatapos lang natin ang House of Little Bunny dito sa The Market. Hindi ko masasuggest na pumunta kayo dito dahil malamang by the time I post this, sarado na siya. At least this one. But they have different pop-ups every now and then in different places. So, check their Instagram page. I'm gonna put it here somewhere. So, meron silang isang permanent store na malayo dito. Lalagay ko na lang din yung address dito.
yun, kailangan nyo i-grab. So ngayon, magpupunta tayo ng Big C. Magtitingin-tingin tayo ng mga pwedeng pasalubong. Maganda mamili ng pasalubong sa grocery kasi most of the time, mas mura siya. Not all the time. Kasi may mga times na merong mga mas mura sa like sa Platinum, sa Pratuna, gano'n. So, tingnan natin kung ano yung mga pwede nating options dito sa Big C. Dito na tayo sa loob ng Big C. And we're gonna start with food items. Food and candies. Papahinga lang ako dito sa may McDo. Nakahanap ako ng fries na parang kakaiba. Nga lang, abang nag-iisip ako saan ako pupunta next. Wala pa ako idea saan ako pupunta. So yun guys, kung kailan nag-decide na akong Fat House Mulan. Ano na nyo naman? Medyo malakas to ha. Hindi siya joke. Oo, diba? Nandito ako ngayon sa may Siam Paragon. And supposedly, magka-grab ako kasi hindi accessible by train yung mga ganap dito sa Bangkok. Actually, ang dami ko ng option. Si 10, si Maxwell, or si Heaven. Si Heaven na sana yung puntahan ko. Kaso, muulan din. Plano ko sana habal. Kaso, uulan. So, nag-iisip pa ako ng whether maghantay, kumain muna, or mag-grab car. Isip ako. Pagod ako. So, kasi mag-relax. Pag-iisip ako ng ibang options. Pero, yan, stuck si bakla sa Siam Paragon. So yun guys, may nabook tayong grab. 2 hours later. Nakakaloka. Nasa harapan ko ng driver. Nag-cancel siya bigla. Siguro na-realize na sobrang traffic ba eh. Ayoko. So, sumuko na rin siya. Kasi inaabot ng more than 20 minutes bago siya nakarating dito sa Siam Paragon. Hindi ko alam. Hindi ko naiintindihan. So, plan B, bahala na. Pero baka bumalik na lang ako na sa Silom area. Mag-trade na lang ako. Pero baka kumain muna ako dito. Kaloka, papalit-palit ako ng isip. So, bumalik ako ng Silom. Nandito ako sa Saladeng Station. And, eto na, decide na ako. Ang pupuntahan ko is yung 10 Sona. This is a new one. It's just opened last month, if I'm not mistaken, or 2 months ago. Sa bagong-bago lang siya. So, I think it's more of an onsen-ish establishment. So, tignan natin kung anong ganap. Hopefully, maganda siya and relaxing. Kasi, actually, ang pinaka-main goal ko is ipahinga ko yung bako. Gusto kong ilog-log siya sa jacuzzi kung meron. So, hopefully, maganda siya. So, dito na tayo sa labas ng 10. Lapit lang siya sa Patmo. Tapos na tayo. Phone lang muna ginamit ko kasi hindi ko malabas yung camera ko. Later na ako magbibigay ng thoughts and opinions. So yun guys, that wraps up my first day here in Bangkok. See you on day 2.